Mga kababayan ng hot issue ngayon, payag ka ba na mag-undergo ng psychological at drug test ang mga kandidato sa eleksyon ngayong 2025? Anong mga sagot nyo? I have so many questions! Hello? Magandang araw mga kaibigan at welcome sa aking channel. Oh, hello there! Ano ang latest? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-importante at kontrobersyal na issue. Dapat bang mag-undergo ng psychological at drug tests ang mga kandidato sa eleksyon ngayong 2025 at sa susunod pang mga elections? Payag ba kayo o hindi? Yes, we would! Para hindi tayo bias, alamin natin ang mga positibong rason sa mga pumapayag at ano naman ang mga rason bakit yung iba ay hindi pumapayag. Oh, sige, salpo ka na. Joke lang. Let's get down to it. Sa mga pumapayag, tingnan natin ang mga positibong aspeto ng psychological at drug test para sa mga kandidato. Una, pagsusuri sa kakayahan. Ang mga cognitive test like psychological, mental test ay makakatulong upang suriin ang kakayahan ng isang kandidato sa pagbuo ng desisyon. Tama naman. Mahalaga ito dahil ang mga leader ay kinakailangang magkaroon ng malusog na kaisipan para sa mga complex na isyu sa gobyerno. Tama, hindi lang papitex-petex. Pangalawa, emosyonal na katatagan. You got it, dude! Importante ito. Samantalang ang emotional test naman ay makakapagbigay kamalayan kung gaano katatag ang isang kandidato. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's Sa your emotional na aspeto, ang mga leader dapat ay may kakayahang makitungo sa stress at pressure lalo na sa panahon ng krisis. Diba? Kahit na sa mga drivers ka merong road rage, paano pa kaya kung ikaw ay isang politiko? You're expecting to be role model and be stable emotionally. Pangatlo, tiwala ng mga botante. Kapag may mga pagsusuri, nagkakaroon tayo ng mga mas mataas na tiwala sa mga kandidatong ating iboboto. Alam nating may nasusunod na pamantayan para sa kanilang kakayahan at kaalaman. Pang-apat, pag-iwas sa mga issue. Ang mga test na ito ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga kandidatong may matinding problema sa pag-iisip o emosyon na maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kanilang pamumuno. Clear na? Kung ayaw nyo naman o di kayo pabor sa mga test na ito, hindi natin maikakaila na may mga negatibong aspeto rin ang ganitong mga pagsusuri. Una, stigmatization. Ang pagkakaroon ng mga test ay maaaring magdala ng stigma or sabihin natin bad image sa mga kandidatong hindi pumasa. Kahit na ang kanilang mga kakayahan ay hindi naman sa insidente nakabase. Tama po. Minsan, ang isang hindi magandang resulta sa pagsusuri ay hindi nasasalamin ang kanilang tunay na kakayahan. May point din. Pangalawa, subjectivity. Maraming pagkakataon ang mga pagsubok na ito ay maaaring maging subjective. Ano ang mga pamantayan na gagamitin? Paano natin masisiguro na ang mga test ay fair at walang bias? Baka magresulta ito sa hindi pantay-pantay na evaluation. Pangatlo, panganib sa privacy. Just don't tell anyone. Isang issue rin ang kalayaan at privacy. Sa mga pagsusuring ito, maaaring magkaroon ng pag-access
sa personal na impormasyon ng mga kandidato na hindi naman dapat isiwalat. Correct, nangyayari yan ngayon. Pang-apat, maling akala. Yun na tayo ba? The Sa deception, maling akala. the betrayal Huling that you punto, deceived. ang mga exams na ito ay maaari ring magbigay ng maling akala. Kung ang isang tao ay hindi nag-perform ng mabuti sa test, pero may mahusay na karanasan at pampublikong serbisyo, baka ma-misjudge siya. Maling akala ng mga tao. Nabanggit na natin ang mga positibo at negatibong aspeto ng mga test na ito. Kaya, ano ang ating masasabi? Ang ideya ng psychological, mental at drug test para sa mga kandidato sa darating na halalan ay may kanya-kanyang benepisyo at panganib. Napakahalaga na isaalang-alang ito ng mga mambabatas at ng sambayanan. Yes, definitely. Sa huli, ang pagsusuri sa kakayahan ng mga kandidato ay dapat ipatupad sa paraan na makakatulong at hindi makakasira. I mean, that's definitely true. Kailangan natin ng mga leader na hindi lamang may tamang kaalaman, kundi may puso at katatagan din sa harap ng mga hamon. Yes, definitely. Ano sa palagay ninyo, mga kaibigan? Dapat bang ipatupad ang mga test para sa mga kandidato sa 2025 elections? Iwan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag lang kayo mag-away, ha? Wait. Huwag kalimutang i-like, comment at mag-subscribe sa aking channel. Hit the notification bell para updated kayo para sa iba pang mga mainit na usapin ng bayan. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye!